So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, what we should look into is the substance of what he's saying. Correct. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldico ng mga tao at siya naman ay nagdi-deliver, nare-repack, dinideliver kay Speaker Martin? Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinagkakitaan? Kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Nako, itong si Marcos Jr. meron na naman ho siyang lipad ngayong araw na to. Sana naman ho kaya maglalakwat siya itong mag-asawa na to. Pagkatapos ho nila dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, ngayong araw nabalitaan ho natin, paalis na naman daw ho itong lakwatserong presidente na to. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, umpisan ho natin ang ating talakayan dito sa naging interview nitong si Congressman Mike Defensor dito sa Historicon. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Mamaya na lang ho yung paglalakwatsa nitong si Marcos Jr. Ito hong importante. Kasi papaliwanag ho nitong si Congressman Mike Defensor kung bakit yung ginagawang panggigiba dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, dapat malaman yan ng ating mga kababayan. No? At kung ano na nga ba, kung kumusta na, kung nasaan na itong si Master Sergeant Orly Gutesa, pag-uusapan din ho dito sa Storycon na to. Ito. Hindi. Kaya nga, tatanungin ko yung guest natin kung magkano saliin niya. We are going to pivot now. Let's bring in our guest today. We're talking to former Congressman Mike Defensor. Congressman, welcome to Storycon. Thanks for joining us. Good afternoon, Congressman. Long time no see. Long time no see, Secretary Ronald Ed, and of course, Reggie. Good afternoon to everyone, to all the viewers. Naalala ko, una ko nakilala si Kong, konsehal to sa Quezon City. Ito yung negotiator namin sa mga rally. Dati, naalala mo, Kong? What have you been doing since you stepped down? I mean, apart from organizing with surprise witnesses sa Senate. Actually, Reg, I've been in the private sector ever since noong Congress. Di ba nag-serve ako noong 2019 to 2022. So from there, talagang completely private yung participation ko. Nagkataon nga, in fact, ayoko nga ma-involve dito sa issue na to, pero nagkataon na lumapit si Sergeant Gutesa, and then he started telling me yung iba-iba, no? Yung mga storya niya, hindi naman direkta kaagad kung ano ng mga storya ang binabanggit niya. Sabi ko, siguro Sergeant Gutesa, mas maganda, ikaw na yung magkwento ikaw na magsalaysay kay Senator Marcoleta. That time kasi, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, but the day that they spoke, hindi na chairman nun si si Sergeant Gutesa. I was with Senator Marcoleta, nag-uusap kami for another issue, another concern. Tapos binanggit ko lang, sabi ko may isang sarhento ng Marines, ganito yung kwento niya. Sabi niya, pero sabi ko sa kanya, hindi ko nakuha yung buong kwento. Maganda siya na lang magsabi sa'yo. Sabi ni Senator Marcoleta, sige, kung willing siya at kung tingnan mong okay naman, papakinggan ko siya. And then yun nga, sabi ko, sige, titingnan ko. I went to a restaurant, sabi ko, tatawagan. Ngayon ho mga kababayan, itong si Ping Lacson, inaatake na naman ho ang credibility nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi yung napag-usapan kahapon, diyan sa On Point, diyan sa Billionaire News Channel. Kaya sinabi nitong si former Congressman Mike Defensor, hawak ho ng mga Marines itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Itong si Pinky, literal ho yun. Yung pagkasabing hawak, ang dating sa kanya siguro nasa kustodiya siya ng mga Marines. Lininaw ho yan nitong si Congressman Mike Defensor. Sinasabi niya na yung mga kasamahan niya, hindi yung Marines may hawak. Kumbaga, inaantabayanan ho nila itong si Master Sergeant Orly Gutesa, itong mga Marines na to. Pero hindi ho literal na hawak ho siya ng organisasyon o institusyon o yung Marines, Philippine Marines mismo. Kasi sinabi nila, yan kasi mga Marines na yan, meron silang yung tipong brotherhood talaga, kahit natapos na, kahit wala ka na sa serbisyo, pagka ikaw, kaklase ka ng mga yan, kaibigan ka ng mga yan, talagang puprotektahan ka. Ngayon, hindi ho siguro matanggap nitong si Pinky yung sinabi nitong si Congressman Mike kagabi diyan sa On Point. Ngayon ho, bumira itong si Pinky.
How much, ang sabi ko niya, how much fakery can we take? Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson mula kay Marine Commandant General Vince Blanco na wala si Orly Gutesa sa kustodiya ng Philippine Marines Corps. Hindi naman si Master Sergeant Orly Gutesa nagsasabi niyan eh. Yung middleman eh. Hindi si Master Sergeant Orly Gutesa. Binabanatan ho na naman ho nitong si Ping Lacson. Itong si Master Sergeant Orly Gutesa, parang ang dating, ang nagsabi na nasa kustodiya ako ng Marines, mismong si Master Sergeant Orly Gutesa. Tingnan nyo kung paano nila laruin yung naratibo nitong mga mainstream media na to. Ito. Taliwas ito sa pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na nasa protection umano ng Marines si Gutesa. Pag nasa protection ng Marines, hindi naman ibig sabihin na nandyan ho siya kay Marine Commandant Vince Blanco. Hindi naman ho ganun yun. Pwede ako, Marines ako. Isang grupo kami ng mga Marines. Ako puprotektahan namin yan doon sa aming personal capacity. Hindi doon sa organisasyon ng mismong Marines. Masyado kasing literal itong si Pinky. Diba? Halimbawa, kaibigan ko siya. Isang grupo kami, mga 10 Marines kami. Tapos sasabihin ko, puprotektahan namin si Kung huwag kayong mag-alala, mga kasamahan namin Marines, pumuprotekta sa kanya. Pero hindi yung mismong Marines. Ngayon, literal naman ho nitong si Pinky, ginamit na naman ho yung mga sinabi nitong si Master Sergeant, nitong si Congressman Mike Defensor para panggiba dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Ganyan ho mga kababayan. Ang pinoprotektahan ho talaga nitong si Pinky, itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Sino bang nabanggit nitong si Orly Gutesa doon sa kanya naging testimonya diyan sa Senado? Hindi, di ba? Maliwanag ho na si Martin Romualdez at itong si Zaldico, sabi niya, hinahatiran niya ng pera. Ngayon, itong si Ping Lacson, kulang na lang ho ng mga salitang sabihin niya, sinungaling niyang si Gutesa. Yan na ho mga kababayan, huwag niyong paniwalaan niyang si Gutesa. Pagka ba nasira itong si Gutesa at natag na bilang sinungaling, sino ho ba ang maaabsuelto dito sa issue na to? Si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Ngayon mo sabihin, Tinky, na hindi mo pinoprotektahan yan si Martin Romualdez at yang si Zaldico sa mga statement mo na yan. Pag nagpunta, sumunod ka sa amin doon. So, yun ang nangyari. Nagkwento siya kay Senator Marcoleta, binanggit niya yung mga nangyari. And iba-iba rin. Iba-iba yung kwento niya, hindi pa buo eh. Sabi ni Senator Marcoleta, baka pwedeng isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng salaysay. Yan. And we did that. Tinulungan ko rin si Sergeant Gutesa kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos yun na. Nag-usap sila. Kung nandun kayo nung ninotarize yung kanyang sinumpaang salaysay? Yun nga, noon nangyari, nung kasi may meeting ako that night, sabi ko, mauuna ako. Umalis na si Senator Marcoleta na una. Siguro difference lang within 5 minutes. Umalis na rin ako. Si Senator Marcoleta, sabi niya, baka pwede, Sarge, na ipanotarize mo. Ako pa nga yung nag-react. Sabi ko, ipapanotarize pa, ano naman yan, i-under oath yan sa Senado. Sabi niya, hindi, gusto ko mas maganda na prepared na maayos. Si Senator Rodante Marcoleta ho pala ang nag-request doon sa notary. Kaya pinanotaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Dapat talaga hindi na pinanotaryo yun para wala tayong issue ngayon. Pero ganun ho talaga mga kababayan. Sa bagay, kung hindi naman papanotaryuhan yan, gagawan ho nila ng butas ang statement na yan itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Nakita nilang butas yung notaryo pero nanumpa naman siya. Ibig sabihin, wala na kung kwenta yung notaryo na yun. Basta nanumpa ka doon sa Blue Ribbon Committee. Tapos na ho usapan doon. Ayos talaga, nakanotaryo. So si Sergeant Gutesa ang mag-isang nagpunta sa notaryo. Siya yung talagang nagpunta doon, nagpanotaryo siya, tapos yun nga, kinabukasan, nagpunta na siya ng Senado. In fact, alam mo, maraming variables na pating hindi matuloy eh. Nung tinawagan ko siya, pwede hindi siya nagpunta. Nung kinabukasan naman, nung nagpunta siya sa Senado, pwede namang hindi rin siya tumuloy, pero nagpunta siya doon, and sumumpa siya, binanggit niya na nga yung salaysay niya based on what he told us. Hindi ko masabi na hindi pa yun yung kabuuan na storya, pero marami siyang kwento doon sa mundo ni Zaldico. Doon sa kinabibiglangan at tinikutan ng mundo ni Zaldico. Wait. Sa tingin ko, pati mga chicks nitong si Zaldico, kilala nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Chick ba o... Diba? Ang balita ko yan si Zaldico, ano ba yan?
Tunay ba yan o peke yan? Ako, dating ko binabanatan niya si Bibi Sara, siguro may pagkalakambini yung mama na yan, di ba? Yeah, Kong. But sir, Yeah. can I can I just establish one fact, which is hindi niyo siya kilala before. You did not know him before until okay. So you have Yes. no idea about his background, how long he allegedly worked for Zaldico and all of that. Well, yung work for Saldico, medyo alam ko dahil binanggit niya. Hindi. I mean, Yeah, before. Before you met him. Oh, before you met him. Oh, no. Okay. Actually, Reggie, yung Secretary Donald and the Ed, nagulat ka ako kasi may kaibigan tayo sa media na dating nasa Senate beat. Siya pa yung nagsabi sa akin, alam mo, kilala namin niya si Sergeant Orly kasi nagtrabaho din siya sa Senado. Because nasa nandun sila sa VIP, he was assigned somehow dun sa mga VIP security. So marami din siya talagang pinagtrabahuan. But all in a professional level. Ang sabi lang niya sa akin when we were discussing, right after he retired, nagtrabaho siya sa Coke, and then after that kay Saldi na. Ang tanong ko, Kong, follow up. Ibig sabihin, matagal-tagal ho siyang security consultant nitong si Eli Zaldico. Ngayon, para doon sa mga kababayan ho nating nagtrabaho din dito kay Zaldico, ano ho ito, kumbaga hindi na ho ito para lamang madiin itong mga individual na to. Hindi lang para mabalikan natin itong mga walang, ito ho para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng kaganapan sa ating bansa. Kung meron ho kayong kakilala, kumbinsihin nyo ho sila. Kung meron ho silang alam sa mga kabulukan nitong Zaldico at Martin Romualdez na to, hayaan nyo ho silang, ikayatin nyo ho silang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Especially dito kay Senator Rodante Marcoleta, dito kay Congressman Mike Defensor. Kasi ano ho yan kinabukasan na susunod na henerasyon ang pinag-uusapan ho natin dito. Kaya kailangan kung meron ho kayong nalalaman, dapat ano ho yan, makipagtulungan ho kayo. Sabihin niyo ho yung inyong mga nalalaman. Okay. Follow up lang kanina doon sa tanong ko, Kong. Sabi niyo Yes, kasi siya yung nagpa-notarize on his own. Wala siyang kasama. Meron ba siyang capacity to fake a signature ng isang notary public? Parang ang hirap naman for yung background niya. Parang lalabas ngayon sa next hearing ay fake yung signature nung notary public, nung nag-notarize. May ganun bang wherewithal ito si Gutesa to do that? Well, actually, Sec. Ronald, tama yung binanggit mo Unang-una, hindi niya kailangan i-fake, di ba? Dahil kung ano naman sinabi niya dun sa Senate under oath. Pero, dapat talaga tingnan tong notaryo, bakit siya biglang umaatras? Kasi, si Attorney Makalintal, nabasa ko nga yung mismong pinost niya sa kanyang page, gumawa ng petition on the BSKE petition, di ba? Dahil siya yung abogado doon sa eleksyon ng Sangguniang Barangay. And yun din ang notaryo. Tapos maraming kontrata, kasama dito yung sa Department of Tourism, kahit na naman i-research yan sa Google, nandyan, yun din yung nakapirma. So ang sabi ko nga nun kay Senator Marcoleta, imbestigahan nyo itong notaryo. Sinong nag-pressure para umatras at sabihin na hindi ito? Assuming. Kasi Pero yung notaryo, parang hindi abogado ng umatras BGMP. Parang yung RTC ang nagsabi na fake yung signature. Yes. Upon consultation with NBI. Actually, hindi siya umatras. I have the ruling here. See, it was Manila RTC judge. Hindi, before pa yung ruling na yan, kunyari, kahapon lumabas itong si Master Sergeant Orly Gutesa, binawi na ho, sinabi noong abogado na nakapirma na hindi daw sa kanya pirma yung na yun, nasa mga dokumento nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Yung ruling ng judge, kailan lang ho lumabas yan? Icasiano Sison, she's an executive judge and who found the notarization falsified or forged. And so they are referring it to the DOJ for appropriate criminal actions. Falsification Yes. of a public document. So is hindi a siya criminal umatras, charge. Kong. Oo. Hindi. Ako, gusto ko maimbestigahan niyang notaryo. 1,000% ako. Kasi nung nalaman ko, nung first day pa lang na umatras yung notaryo, pinukuhaan ko ng picture. Sabi ko, tingnan nyo nga, ano ba yung napuntang notaryo ni Sergeant Gutesa? So nakuha namin yung mga pictures.
It's an existing notary. Ano pa nga, 24/7 parang 7-Eleven tong notaryo na to. At marami siyang kontrata. Ang tingin ko, Secretary Donald, kay Ed, ang feeling ko dito, sekretarya niya siguro yung naman, like all other notary services, notarial services. Pipirmahan ng tao nila. So sinabi siguro, hindi ko pirma yan. O maaaring totoo, pero notaryo niya yan. Nasa journal yan, may entry yan, at yung seal na yan, totoo lahat yan. And I welcome the investigation. Investigate ng DOJ yan, investigate ng Blue Ribbon Committee. Dahil dyan lalalim ang issue na sila mismo pine-pressure nila si Gutesa, dinidiscredit nila, at sinasabi lang peke itong ganito just to prove their point. But it will turn out na 1,000% yan ay notaryong totoo at maraming kontratang na notaryo yan. You're saying basically that itong notaryo, mukhang gawain niya talaga to na yung pumipirma para sa kanya is somebody else, like a secretary or an admin person. Yun naman ho talaga ang kalakaran sa mga notary public na yan, di ba? Hindi naman ho talaga. Anong gagawin ni attorney dyan nakatambay siya maghapon? Di ba? Meron naman naman talagang abogado na nakatambay na talaga sila pumipirma. Siguro nasa kabilang opisina. Pero kadalasan, yung mga staff lang doon sa harap ang nag-dry seal, nag-i-stamp, di ba? Naglalagay ng mga seal, di ba? Meron hong ganun. Pero kadalasan, pinapapirmahan lang yan doon sa kanilang mga katiwala dyan sa mga notary public office na yan. I don't want to assume it, pero ganun ang nakita ko doon kay Makalintal. Parehong-pareho. Si Attorney Espergao. Siya mismo, parehong-pareho na signature. Before pa si Makalintal, nakita ko yung document sa TIESA, sa Department of Tourism. Si Attorney Espera, same signature. So ang dami talagang ganitong signature. Ngayon, siguro inipit, i-deny mo yan, ayusin mo yan. So yun ang gusto ko malaman. So I really want it investigated para makita sinong nasa likod nito na talagang gusto nilang i-discredit Sergeant Gutesa on a basis of a notary na wala naman immaterial. Because in a way, in effect, nagsalita siya sa Senado, sinabi niya kung ano yung nakita niya, kung ano man yung ninotarize. Di ba? Ano naman natin yan when you notarize, it is only to make it a public document. But what Sergeant Gutesa did, taking an oath in front of millions of Filipinos, in front of the Senate Blue Ribbon Committee, under oath. In effect, yun na yun. That is already his sworn statement. Sir, cambio na ako, sir. Ang importanteng tanong kasi ngayon, nasaan si Gutesa? Everybody's looking for him. Parang nobody seems to know where he is. Hinihintay siya sa NBI noon Inaantay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Yan. Kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta. Sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po ito ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga Marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Sir, you're saying that the Marines officially have adopted and secured Gutesa. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family nandun siya din, kasama siya nung una. And then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo,
ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this, meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Gutesa. Nako. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what Baka ano yan, baka tauhan ni ano. Tauhan nung maingay sa Senado. Baka tauhan niya yan. Pinapahanap to. Mantakin nyo naman mga kababayan. 5 million daw ang nakapatong sa ulo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa ngayong mga panahon na to. 5 million pesos. Sa hirap ng buhay na to, lalo na yung mga halangang kaluluwa, talagang hahanapin mo nila. Pero ako, suspecha ko dyan, yung mga ano yan, yung maingay sa Senado, ang tauhan ng mga maingay sa Senado yan. Master Sergeant Orly Gutesa, mag-ingat ka. happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yun, ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung Nako. intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident, siguro several days ago. Kong, ano mangyayari sa testimony ni Sergeant Gutesa? Magpapatuloy ba siyang mag-testify sa Senate Blue Ribbon na mag-o-open November 14? No? Siya yung parang yung signature niya ang lalabas doon na mukhang ang sabi ng RTC at sabi rin ng ibang government agencies nung chinek nila ay fake. Yun doon sa kanyang affidavit. So, mahalaga na nandun siya para i-contest yun. No? Yes, At i-affirm yung kanyang affidavit against Saldico and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify, Sec. Ronald, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado is already suffice na affidavit niya. Pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit-kabit yung mga issue. Dahil if you recall, si Alcantara nagsalita din, si Bernardo nagsalita din, dalawang tao yung parating lang binabanggit. Si Mark Tecsay at si Paul Estrada. Ito ang dalawang tao ni Saldico na tumatanggap ng pera kung saan-saan at nagdi-deliver din ng pera. Ito yung binanggit naman ni... Iyang hong si Saldico, middleman lang ho yan. Marami hong malalaking taong nasa likod ng mama na yan na kailangan ho talagang mapanagot. Itong dalawang individual na tinutukoy na to, nitong si Congressman Mike Defensor, imbis na kung ano-anong dinadakdak nitong si Pinky sa social media at sa mainstream media, sa lahat ng interview niya, ba't di niya na lang ho kaya ipahanap itong dalawang individual na to? Pero ang balita ho natin, malamang sa malamang daw, ginurgur na yung dalawa na yan. Kasi yan ho talaga yung ika nga, makakapag-diin dito kay Zaldico at Martin Romualdez dito sa mga issue na to. Ni Sarge Gutesa, pati di ba si Yusek Bernardo Alcantara, nagdi-deliver sila ng pera. So, hindi nila pwedeng sabihin na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sergeant Gutesa. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, inuulit ko, hawak ng Philippine Marines si Sergeant Gutesa, doon nila nilang imbitahin o gusto nilang puntahan doon, at doon nila tawagin. Pero alam mo, Sec. Ronald, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, etong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita, si Sergeant Gutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyayaring perahan Yung kanya nagdi-deliver ng pera, sinabi niya yung katotohanan. Okay. Ang sinabi niya do, bentang tao, ang tao ni Saldico. Di walang tinatawag Sir. kahit isa. Yes. Si Mark Tecsay, si Paul Estrada, consistently minimension. Hanggang ngayon, hindi sinasabi na. Sir, So dapat sana tingnan nila, ano yung katotohanan sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Hindi yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado na pakinggan ng milyon-milyong Pilipino. Right. And I Sir, think sir. that should be the direction of the Blue Ribbon Committee. Hindi na Correct. Dapat ho talaga yan ang maging direksyon ng Blue Ribbon Committee. Kaso ang problema dito kay Marcos Jr., wala ho ata siyang plan, dito kay Pinky, wala ho ata siyang plano na ika nga mapunta dyan sa mga usapin na yan. Ang ano lang ho talaga niya, peke, sinungaling, falsify yung mga documents nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Siguro yung next hearing iikot ang usapan dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony, but of course,
we have to fact check as well, right? That is just a basic But defensive ka, ma'am. Tinitira mo ba? Defensive to mo si madam eh. That's No, the first thing to do when somebody accuses somebody of something else. You have to fact check them too. That's to be fair. And secondly, can I just confirm? So, as of today, as we're talking, you're confirming that Gutesa is In the custody. within the Philippine Marines compound. Pag chinek namin with the AFP, they will corroborate this. Yeah. Reg, let me clarify hindi kayo sinasabi ko. Ang No, sinasabi ko yung Blue I Ribbon know. Committee. Yes. Yung Blue Ribbon Committee, imbis na kunin nila yung katotohanan, ang ginawa nila is nilalabas nila itong sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. I think that's I have to disagree. I So- think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified, right? Doon pa lang nag-fail na. What That's the if first the test. notary public is doing something wrong? He went there in good faith. Now, Yes. number one. Yeah. Number two, yung oath niya sa Senate committee stands on its own. Stands on its own. Nag-oath siya, under oath siya. It's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And yung intent of a notarization is to make the document public. He made it in front of hundreds of millions of Filipinos. Right. So Except yung question ng hindi totoo na, immaterial yun, no lawyer Right. will tell you that even the Supreme Court has already decided on the effects of notary on the petition and affidavit submitted by individuals. Yes, but again, it speaks to his credibility, right? The Manila No, it Regional, doesn't. the Manila, No, it the doesn't. Manila Regional Pagka Trial doesn't. Court. nagbenta ka ng, Sir, it doesn't. wait. Kunyari, nagbenta tayo ng lupa, binentahan mo ko. Yes. Pinanotaryo natin in good faith. Pagkatapos nung nagpanotaryo tayo, pineki yung notaryo. Wala tayong magagawa. Is it our Itong si ate girl, pinagpipilitan pa niya. Tao ka ba ni Ping? Ha, ate girl? Pinagpipilitan pa ho nitong si ate girl na ano daw yung check daw ng credibility. Hindi nga eh. Paano nga? 'Di ba? Isipin mo na lang. Bakit mo pipikiin yung notaryo? 'Di ba? Yung notaryo kumbaga ano lang yun pagpapakita ng good faith eh. Pwede ka nga magpunta doon na kahit walang notaryo yung mga dokumento na yun. Magsusumpa ka naman. Pwede naman sabihin na kagaya ng ginawa nitong si Alcantara na pipirmahan ko yan, di ba? Sa harap nitong committee at manunumpa ako na yun lang eh. Ngayon kung pipikiin pala yung mga pirma sa notaryo, kung mamimeki siya tapos pupunta siya sa Blue Ribbon Committee, okay lang sana ganito eh. Yung senaryo ganito eh. Nakipagkita kay Senator Rodante Marcoleta. Nakanotaryo na. Nakanotaryo to. Ay mga dokumento ko. Willing ka bang manumpa sa panumpaan mo yung mga na kahit na nakanotaryo. Pagka hindi sumipot, doon tayo may problema. Pagka hindi siya sumipot sa Blue Ribbon. Kaso, sinabi ni Sen. Marcoleta, panotaryo mo yan. Tapos punta ka sa Senado. Diba? Magsalita ka doon sa komite. Ginawa ho nung mama. Ngayon ang dating para dito kay ate girl, daw yung credibility check. Paano nga kung ang mismong umatras doon sa notaryo, yung notary office, yung abogado. Ba't lagi na lang si Master Sergeant Orly Gutesa ang binabanatan nyo? Hindi nyo ba pwedeng tirahin naman? Bakit ganoon? Bakit ganito ang notary public natin? Nagpapanotaryo tayo, maya-maya babawiin. Pagka medyo controversial yung issue, controversial yung mga dokumentong ninotaryo nila. Diba? Ang labo ho nun mga kababayan. Kung sekretarya ng abogado ng firma, Right. But the Manila Regional Trial Court... Now, it cures the situation because he went to the Senate. Okay. He gave an under oath statement to the Senate. Yes. Okay. So, in any case, the point is the Regional Trial Court itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So, I'm not quoting any random person here. I'm saying a court found that it was falsified. And again, yung notaryo hindi yung laman nung pinanotaryo. Kasi maliligaw yung ating mga kababayan pagka sinabi yung mga dokumento is falsified. Yung notaryo lang yung falsified, pero yung linalaman ng dokumento hindi sinasabing peke o kung ano pa man eh. Kasi pinaghahalo-halo na eh. Pagka sinabing falsified yung notaryo, baka pumasok sa isip ng mga kababayan natin hindi na totoo.
yung laman ng pinanotaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, yun lang hong pirma, hindi lang ho nagtumba dun sa pirma noong abogada na hindi natin malaman kung bakit pa nag-abogada, makunukan naman pala ng pagiging pulpul, di ba? Pinalagay mo pangalan mo tapos pinapirmahan doon sa mga staff doon sa notary office. Ngayon, medyo controversial yung issue, bigla kang umatras. Yan. Again, it comes back to him. So let me turn the question around and ask. Let me turn the question around and ask you. It's not Gutesa's fault. Okay. So let Kasi, me, sir, yung let me. sinasabi ni Sec Ronald, Ronald, pineki ba niya yung seal? Pineki niya yung pirma for 250 pesos. Pepekiin ko lahat yun. Okay. And then I go to the Senate. Diba? Pero let me turn the question around and ask. Nakita niyo ho mga kababayan, yung point nitong si Congressman Mike Defensor, sa halagang 200 piso, pipikiin mo yon? Pipikiin mo? Willing ka nga magsalita sa Senado, willing mo nga ilabas yung mga nalalaman mo sa Senado, tapos dun sa halagang 200 piso, pipikiin mo? Ask you, you've only just met this guy. Why are you so convinced he's telling the truth? Because by all logic, even if I'm congressman now and investigating it, by all logic, yung tao nagpunta doon sa committee namin sa Kongreso, nag-oath. Kahit na nga hindi niya notaryo, legal na yun. So now people are trying to hit his credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Maganda nga, investigahan yung notaryo. So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, what we should look into is the substance of what he's saying. Correct. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldico? Para dito sa reporter na babae, in your face, madam. Di ba? Tigilan na natin yung notaryo. Pag-usapan na natin kung gaano katotoo yung linalaman noong mga dokumento. Yun na lang. Mga tao at siya naman ay nagdi-deliver, nire-repack, dinideliver kay Speaker Martin. Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinagkakitaan? Because that is the situation. This person, si Sergeant Gutesa, came out dahil nakita nila, nagbaba sa lugar nila. Yung palang dinideliver nilang pera, yung kinukuha nilang pera, dito pala lang gagaling. Yung boss pala nila involved sa sindikato ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan. Yan ang rason kaya lumabas si Gutesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. Sir, are you still in touch with Gutesa at this moment? And at the same time, is he officially under the protection of the AFP or just by certain elements of the Philippine Marines? Ang alam ko, it's Philippine Marines. Nung una akala ko elements, but it's turning out talagang mga Marines, the Philippine Marines itself, not the AFP, the Philippine Marines themselves are the ones protecting him. He's retired already, di ba? He's no longer in active duty. Yes. Pero nung parang nakita ko kasi nung nandun siya sa Senado, nung una Witness Protection Program, and then later on he was called, sabi niya hindi na po ako hingi ng protection sa DOJ o sa Senate custody, hindi na po sa Senado. After nung hearing na yon, nagpunta na siya sa Philippine Marines compound. And under what, if you know, under what conditions would he come out to speak again? Only with a formal summons from the ICI or the Senate Blue Ribbon? Yung last message relayed to us by yung connection lang namin, I don't talk to him directly. Pag may official summons by the NBI, by the DOJ, or the Senate Committee, he will go and he will cooperate. Ano yung kasi kung yung mahalaga yung testimony niya, i-deconstruct, paano once lang siya dumalo di ba? So mahalaga na yung kanyang testimony ay dumaan sa due diligence at saka scrutiny. No? Dahil for now, yung isa kasi kaya na ma-maximize yung usapin ng notary public dahil hindi nga siya nakita na. Yes. Kasi kaya hindi na ho siya nakita, Sir, ang pangalan nito, itong si Sir Lamas, hindi pa ho nagpahiring ulit. Nagbitiw ho ito si Pinky, natenga ho ng mahigit magkukulang 2 buwan na yan. Yaang Blue Ribbon na yan. Tenga na, matagal na nakatenga yan. Mag-isa't kalahating buwan na ho atang nakatenga. Kaya hindi pa ho siya lumalabas ulit. Kaya hindi pa siya naiimbitahan.
Ngayon, doon naman sa aspeto na dapat ma-deconstruct, ma-scrutinize o talaga mabusisi yung kanyang testimonya, ginawa ho yan. Noong dumalo ho siya doon, pina-explain sa kanya kung gaano kabigat yung isang maleta, gaano kabigat yung isang bundle ng 1 milyon na pera, di ba? Pina-explain ho lahat sa kanya at lahat ho, nasagot ho niya yun. Lahat ng tanong ng mga senador. Ngayon, kung siguro absent kayo, hindi nyo napanood, at least alam nyo na ngayon. Dapat sasagot siya dyan Di ba? Yeah. Dapat magsasampa siya ng kaso. Dahil batay sa kanyang testimony, meron nangyaring krimen. So, yun yung mahalaga no? Dahil bigla siya nawala, tapos kaya maraming pumapasok ng mga suspicions, no? Dahil whether whether sinasabi nyo, immaterial yung usapin ng Notary Public, the fact remains na pag nag-falsify ka ng document, kung sakaling nag-falsify siya, pwede kang, di ba kaso yan? Alam niyo yan, abogado kayo, Kong, di ba? So kung totoo na mapapatunayan na falsified, kung totoo based sa investigasyon ng signature ng NBI, whether sa tingin nyo ay immaterial yon, that will be falsification. So yung kanyang buong testimony, baka tamaan. Sabi ko, baka, no? That's the point Well, of the notary. unang-una sa lahat. Pilit na pilit si ate girl dahil nasupalpal siya nitong si Kong Mike. Talagang that's the point. Pilit na pilit. Gusto niyo ba makita pagmumukha ni ate girl? Pag na, kaibigan natin yan. Kanina nga, yung tanong mo, sabi mo, di ba? Bakit niya ipa-falsify yung document niya na pwede naman niyang hindi na notaryo? So, yun lang ang gusto kong ilinaw. Kasi, yung substance ng sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng notaryo para sabihin yun, para i-discredit si Sergeant Gutesa. Huwag na tayo maglokohan. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gutesa. Pero makikita nila in the end, at maganda nga yung imbestigahan nila, na hindi si Gutesa ang nagsisinungaling at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. Diba? Yung lugar na yun 24/7 at sinabi ko nga, meron kayong telepono dyan, i-google ninyo, makikita ninyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong yun sa iba pang kontrata, parehong-pareho. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag ng NBI. So gusto ko lang yung point na parang hindi siya umatin. Hindi po, wala po siyang patawag. After the Senate committee hearing natapos na. Sir, we have it on good authority. He's going to get invited to the next Senate hearing. That was confirmed to us by Senator Ping Lacson. Now, I want to ask... Okay. Hindi pa nakamove on tong si ate. Sige, tuloy mo Why lang. do you think sa'yo dinaan si Orly Gutesa? Because I think alam niya na kilala ko si Senator Marcoleta. Because at that time, when he told me the first story, si Senator Marcoleta was the chairman then. Nung So you're umattend na close siya, to Senator Marcoleta? Senator Marcoleta, nagbago na. It was the day, So you're the close day to, after, if I'm not mistaken. So you're close to Senator Marcoleta? Ever since, when I was in Congress, yes. Issue? Okay, so Issue ba yan, issue? clearly until now, because sa'yo nga dinaan, because you have connections to Senator Marcoleta. Issue ba Yes. yun? Okay, why... he was a surprise witness, no? He wasn't on the docket. Ay, naku, gusto makaisa nito si ate That girl. day. That's why Yes. everybody calls him a surprise witness. Why did it have to be like that? Ba't hindi na lang siya in-announce beforehand? Kasi, from what I understand, may hearing sila that day, and then si Senator Marcoleta requested Senator Ping Lacson if he can present a witness. So parang ganun yung nangyari ata. So he was presented then, and he was allowed. Si Gutesa was allowed to give his statement. Yeah, but he was presented during the hearing na not before. Hindi nasabihan basically si Senator Ping Lacson that there was a surprise witness. So, That's my point. It's Yeah. hindi Hindi nga alam ni Sen Marcoleta kung darating eh.
Hindi surprise witness. Maging yung taong magpipresenta sa kanya, hindi niya alam kung darating kasi mabigat yung mga testimonya niya. Kumbaga kay Senator Marcoleta, kung darating, darating. Kung hindi darating, hindi darating. Ang gulo na naman ho nitong si girl, parang ang gusto ho niyang palabasin, surprise witness siya. Yung tipong off guard, yung tipong talagang walang respeto sa pamunuan na Blue Ribbon ng mga panahon na yun. Surprise. Hindi naman ano yun. Again, in the committee Siguro deliberation. itong si ate girl, kung asawa mo to, ang hirap po siguro niyang kausap, no? Bagay, ganyan naman ho talaga yung mga yan. Sila laging tama. That is very immaterial. Kasi if the committee chair will allow, and the committee allows it, unless sinabi ni chairman, huwag ka mag-present dito, i-vet muna natin yan, then ganun yung mangyayari. Ito pakita ko lang po to. Para, ito post ni, Attorney Makalintal. Ayan mismo, pareho ng pirma, yung Hindi petition namin niya. makita. Sorry, nakikita ba? Sir, hindi Sir, makita. naka-chroma kayo, sir, eh. So, Hindi it makita. disappears. Pero, Yeah. Sorry. So, ito yung kay Makalintal. Tawa nga ako ng tawa. Pareho dun sa kay Gutesa na... pero kung statement. ang mahalaga kasi rito yung forensics ng signature. Correct. Dahil ako rin, nung cabinet Correct. secretary ako, Correct. may nakita ko mga signatures ko na parehas na humihingi ng 10% sa mga project sa mga mayors. No? Agree. Ibig sabihin, No, but sa- pareho. ang Dahil point madali natin naman dito yung ay- i-forge eh. No? Kaya ako mismo natawa eh. Ba't ako may signature dito? No? Asking openly for 10% sa projects. Natawa ako ron. Ibig sabihin, sinasabi ko lang, Kong, ang mahalaga kasi ay may forensic na investigation dun mismo sa signature, but because it can be forged. Also, kung alam mo, sir, Totoo, gawin nila yun. Tingnan nila sinong nang loloko at sino ang nasa likod nung pagpa-discredit kay Gutesa. Pero mas importante sa akin, kunin nila yung substance sa sinabi ni Gutesa. Nasaan yung 90 na nakaisaldi ko na nagdi-deliver ng pera, patawag nila. Nasaan si Mark Texay? Nasaan si Paul Estrada? Hindi. Tama. Si ate girl, ano lang, si Master siya, credibility. Wag, ano ho muna kumbaga gusto ho muna lang, ayaw nilang tignan yung laman ng affidavit o yung pinanotaryo. Yun lang hong pirma. Mga ino lang itong mga chismosa itong mga talagang mga media na to. Kaya No? nipisigan nila yun. But what is material to us as Filipinos, malaman ng bawat mamayang Pilipino, totoo ba itong nagdi-deliver ng pera? Saan lang galing itong perang to? Ito ba yung sinasabing basura ay galing sa flood control ghost projects? Dahil bilyon-bilyon ang nawawalang pera sa ating mahalaga bansa. Kong, ang sinasabi nyo, hindi siya nagtatago. Anytime nagtatago. pwede siyang lumantad. Yes. Basta pinatawag siya either ng DOJ, NBI, Senate Blue Ribbon, no? Yun ang sinasabi nyo ngayon. Yes. Well, papatawag naman Lalabas siya na. next week. Yes. Sorry, November 14. Assume Excited tong si ate girl. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.